Sampung pinaka nakakamanghang lahi ng mga leon, mula sa pinakamaitim hanggang sa pinakamalaking lahi ng leon. Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin. Number 10. Black Lions. Ang mga Black Lions ay napakabihira at sa sobrang bihira ay mayroon lamang halos 2 kilala na umiiral. Nang mag-viral ang photographic evidence ng isang Black Lion noong 2012, nakuha nito ang atensyon ng publiko. Ang pagiging bihira ay hindi nangangahulugang nagpaganda sa iyo. Ngunit ang Black Lion ay bihira at napakaganda, kaya kahit na hindi na videoan ang kilos nito, ang kanyang itsura ay malinaw na napakaganda kahit sa larawan lamang. Number 9. Southwest African Lion. Nakakalungkot isipin dahil hindi lamang ang mga kapansin-pansin na kulay ng mga hayop o ng mga leon ang dahilan para maituring silang kakaiba. Kapag sinabi nating unique, ang ibig sabihin ay bihira. At napakaraming leon ang naging bihira dahil sa pangangaso. Isang halimbawa na dito ang Southwest African Lions na tinatawag ring Katanga Lions at Panthera Leo Melano Chaita. Gaya ng kanilang pangalan, matatagpuan sila sa Southwestern Africa, partikular sa lungsod ng Zaire, Angola, Zimbabwe, Botswana, Namibia at Western Zambia. Ang ganitong uri ng leon ay kabilang sa pinakamalaking leon sa buong mundo. Ang mga lalaki ay may haba sa pagitan ng 8.2 feet hanggang 10.2 feet, habang ang mga babae naman ay may haba ng 7.5 feet hanggang 8.7 feet. Ang mga lalaki ay tumitimbang ng halos 140 hanggang 242 kilo, habang ang mga babae naman ay nasa 105 hanggang 170 kilo. Hindi tulad ng unang leon na tinalakay natin na may maitim na balahibo, ang mga Katanga Lion ay mayroon pa ring kakaibang kulay. Ang kanilang kulay ay mas lighter kumpara sa iba pang uri ng mga leon. Number 8. Maasai Lion. Katulad ng Southwest Africa, ang silangan ng kontinente ay tahanan din ng bihirang lahi ng leon tulad ng Maasai o Panthera Leo nubica. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa Mozambique, Ethiopia, Kenya at Tanzania. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit napabilang ang leon na ito sa napakabihirang lahi ng mga leon sa buong mundo? Ang mga Maasai Lion ay may kurbadong likod at mas mahahabang binti kaysa sa anumang subspecies ng mga leon. Ang mga lalaking Maasai ay may katamtamang haba ng buhok na umaabot sa kanilang tuhod at ang kanilang mga balahibo ay parang sinuklay pabalik. Ang mga lalaking Maasai ay naninirahan sa mga kabundukan sa taas ng 800 meters altitude at mayroong mas mabibigat na balahibo kaysa sa mga leon na naninirahan sa mahalumigmig at mas mainit na lugar sa mababang lupain ng silangan at hilagang Kenya. Ang mga lalaking Maasai ay umaabot ang haba sa pagitan ng 8.2 feet at 9.8 feet. Ang mga babae naman ay mas maliit na may haba lamang na mula 7.5 feet hanggang 8.5 feet. Number 7. Barbary Lion. Mula sa timog kanluran ng kontinente hanggang sa silangan at ngayon naman ay sa hilagang bahagi ng kontinente ng Africa. Ang tuktok ng kontinente ay kilala bilang tahanan ng North African Lion na tinatawag ding Panthera Leo at ng Barbary Lion. Ang subspecies ng leon na ito ay karaniwang makikita sa Egypt, Tunisia, Morocco at Algeria. Nakakalungkot isipin na isa ito sa mga pinakabihirang leon sa listahan dahil sa pangangaso at ang ilan sa mga ito ay dumaranas din ng pagkalipol. Ang pinakahuling Barbary Lion na naitala ay pinatay noong 1920 sa Morocco. May ilan pa rin namang Barbary Lion ngunit ito ay bihag ng Rabat Zoo. Ang Barbary Lion ay isa sa pinakamalaking subspecies ng leon. Ang kanilang haba ay umaabot mula 9.8 feet hanggang 10.8 feet at tumitimbang ng higit sa 200 kilo.
Number 6. Ethiopian Lion. Tulad ng iba pang leon sa listahang ito, ang Ethiopian Lion ay may iba't ibang pangalan. Ang dalawa dito ay tinawag na Addis Ababa at Panthera leo roosevelti. Ang Addis Ababa ay isang uri ng leon na itinuturing na East African Lion na inuri bilang isang hiwalay na subspecies pagkatapos ng phenotypic at genotypic analysis sa leon sa Addis Ababa Zoo. Ang mga Ethiopian Lion ay may mas maitim na balahibo at mas maliit na pangangatawan kumpara sa iba pang mga subspecies ng leon. Ngunit ito rin ang maaaring resulta ng pagkabihag sa kanila. Ang kanilang mas maitim na balahibo at mas maliit na katawan ang siyang dahilan kung bakit sila napakabihira. Number 5. Asiatic Lion. Ang Asiatic Lion na kilala rin bilang Indian Lion at Panthera leo persica ay dating laganap sa Turkey hanggang Southwest Asia at sa Indian subcontinent. Ngunit ngayon ay hindi na masyado. Makikita lang natin ang Asiatic Lion sa Gir National Park at Wildlife Sanctuary sa Indian state of Gujarat, more or less 600 na lang ang naroon. Ang Asiatic Lion ay mas maliit kaysa sa African Lion, ngunit katulad ng laki nito sa Central African Lion. Ang bigat ng nasa hustong gulang na lalaking Asiatic na leon ay nasa pagitan ng 160 kilo hanggang 190 kilo, habang ang babae ay mula 110 hanggang 120 kilo lamang. Ang kanilang balahibo ay may iba't ibang kulay, mula sa mapula-pula, may batik-batik na itim, hanggang sa sandy o buff gray. Ang mga leon ay moderate mane growth o katamtaman lamang ang haba ng kanilang balahibo. Hindi katulad ng mga subspecies ng African Lion, at ang kanilang mga taenga ay talagang makikita. Ang Asiatic Lion ay nagpapakita ng mas kaunting genetic variation ng mga subspecies ng African Lion. Ang mga leon na ito ay inuri ng IUCN bilang endangered species. Number 4. Ishasha Lion. Ang ilang leon ay natatangi dahil sa kulay ng kanilang balahibo. Ang iba naman ay natatangi at bihira dahil sa pangangaso. Ngunit kakaiba ang Ishasha Lion dahil sa kapansin-pansing libangan nito. Mahilig silang umakyat sa puno at ito ay bihirang katangian ng mga leon. Kahit na may photographic evidence, maraming tao ang nag-iisip na ang mga larawan ay peke. Ngunit ang Ishasha Lion ay totoo. Tulad ng mga unggoy, umaakyat sila sa mga puno upang magalugad dito. Ang mga ito ay matatagpuan sa malayong rehiyon ng Ishasha. Ang mga natatanging leon na ito ay ginawang tahanan ang mga sanga at puno. Walang nakakatiyak kung bakit pinili ng mga leon na ito na gawing tahanan ang mga sanga ng puno. Ang isa sa mga teorya tungkol dito ay ang mga leon ay habulin ng isang species ng langaw na tinatawag na tsetse fly. Ngunit kung sila ay nasa tuktok ng mga puno, matatakasan nila ang kagat ng mga tsetse fly. Number 3. Transvaal Lion. Tulad ng maraming leon, mayroon itong tatlong pangalan, ang Transvaal, Kalahari at Panthera leo krugeri. Ang Transvaal ay kadalasang matatagpuan sa timog na bahagi ng Africa na may malaking populasyon sa Kruger National Park ng South Africa at Lane Royal National Park. Karamihan sa mga male subspecies ay may itim at well-grown na balahibo. Ang haba ng lalaking leon ay mula 8.5 feet hanggang 10.5 feet, habang ang babae ay umaabot ang haba sa pagitan ng 7.7 feet hanggang 9 feet. Ang mga lalaking Kalahari Lion ay tumitimbang na mga 150 hanggang 250 kilo, habang ang mga babae naman ay tumitimbang ng 110 hanggang 182 kilo. Number 2. West African Lion. Ang critically endangered West African Lion o ang Senegal Lion o tinawag ding Panthera leo senegalensis ay matatagpuan sa kanlurang Africa, Central African Republic hanggang sa Senegal. Ang West African Lion ay ang pinakamaliit sa Sub-Saharan African Lion at halos 1,800 individual lamang ang nananatili sa West Africa.
Ang Senegal lion ay bihira dahil sa pangangaso. Sa kabila ng pagiging malaking kahalagahan sa kultura ng Senegal, ang leon na ito ay opisyal na pambansang simbolo at ito ay opisyal ring nakalista bilang critically endangered species. Ang 3,513 square miles na Niokolo-Koba National Park ay ang tanging lugar kung saan matatagpuan ang ganitong uri ng leon at halos 50 lamang ang kilala sa buong mundo. Number 1. White Lion. Nagsimula tayo sa Black Lion at nagtapos sa White Lion. Ang mga haka-haka tungkol sa mga puting leon ay kumalat mula sa South Africa at maging sa buong mundo. Nangyari ito noong 1975 nang kumpirmahin ng mga aktwal na nakakita sa mga puting leon na ito. 2 batang White Lion ang binili sa Tembavati Game Reserve sa tabi lamang ng Kruger National Park. Nakakalungkot dahil kahit binibigyan sila ng pinakamaayos na lugar para mamuhay at ito ay ang sa penthouse suite ng zoo, marami pa rin ang mga bilang ng mga namamatay. Ito ay dahil sa ang mga White Lion ay nahihirapang manghuli ng kanilang mabibiktima dahil sa kanilang kapansin-pansin na kulay at inaatake din sila ng mga hyena. Ang kaputian ng kanilang balahibo ay isang bihirang color mutation na sanhi ng isang recessive gene na kilala bilang chinchilla o color inhibitor. Ang populasyon ng White Lion ay hindi kilala, ngunit ang pinakahuling bilang ay noong 2004 at sa paglipas ng panahon ay bumaba ang bilang sa halos 300 na lamang.